Marami ang mga mahihirap na hindi makakuha ng abogado. Kaya malaking tulong ang PAO o ang Public Attorney's Office para maipagtanggol ang mga mahihirap na walang pambayad sa abogado. Ating alamin ang mas mahalagang gawain ng PAO sa pangunguna ni Attorney Persida Acosta. Kung 70% ang success rate ng PAO, does it mean that 70% ang failure rate ng prosecution? Panalo ng department worldwide. Pero ibig sabihin yan, kung panalo ang 70%, may problem sa NPS. 70% ang kanilang dismissal rate. Merong ganong taon na nangyari yon. Posible hindi maganda yan sa NPS. Pero depende rin sa mga, generally yon. Pero sa mga kaso sa iyakat, mataas ang percentage natin. Sa human trafficking, mataas ang percentage ng ating prosecutors. So depende rin sa ibang kaso. Pero doon sa generally... cases naman, ano naman yung ating mga statistics sa mga... Sa appeal, depende rin yung sa taon. Merong 50-50. Merong 50-50. Meron naman na, di-dismiss lang on technicality. O kaya naman, yung iba naman ay, kumbaga yung constitutional right ng accused ay hindi na ibigay. So, nananalo sa Supreme Court. O kaya bumababa ang sentensya. Sa amin kasi, pag napababa ang sentensya, winning na yon. Halimbawa, life, naging 10 years, naging 5 years, okay na yon. At saka kahit na sentensyahan, kapag pinardo ng Pangulo, pinarol, panalo rin kami doon kasi nakalaya. Kasi we wanted to make this session very special nga. Ang tanong, ano yung pinaka-interesting or pinaka-mahirap na kaso na you have seen in your tenure as PAO Chief? Yung ano, mahirap or ano lang? Nakakaiba lang? ang pinakamahirap ay yung nag-oral argument ako sa Supreme Court in year 2004, wherein the Department of Justice and the Bucor had already prepared the lethal chamber at libibitayin na sana si Roberto Lara at Roderick Licayan. We were given an opportunity by the Supreme Court in the time of Chief Justice Hilario Davide na mag-argue para isuspend ang mga executions. Yun ang napakahirap na halos hindi na ako hinihinga. Oo, kasi nag-declare na magbibitay January 8. January 9, sumulat ako sa Pangulong Gloria noon. Hindi niya pinakinggan. January 10, January 15. Hanggang pumunta na ako ng Supreme Court. Tapos 26, pinag-argue ako ng Supreme Court. Pinabukasan, nag-grant. Yung scheduled execution ng January 30, hindi natuloy. Hanggang sa after 1 year and a half, sinuspend na ng Congress ang death penalty. Yun ang pinakamahirap. Isa sa pinakamalawak na ahensya ng Department of Justice, ang National Bureau of Investigation. Ating pakinggan ang kanilang mga ginagawa. Lahat ng violation sa ating batas ay pwedeng panghimasukan ng NBI sa pamamagitan ng pag-iimbestiga. Kaya lang sa limitasyon ng ating mga ahensya, ng ating mga tauhan, sa ating resources, ay nais namin mag-focus na lang sa mga malalaking kaso. Or yung mga kaso na sinasabi nilang imbued with national interest. Ang malaking kaso po na inahawakan ng NBI ngayon na ma-recall natin kaagad ay itong PDAF at Malampaya cases. Nag-iimbestiga rin po kami ng mga malaking commercial fraud katulad nung na marami na biktima sa Mindanao, yung Aman Futures na siguro hindi lang 10,000 ang naging biktima at ang naging halaga noon ay more or less mga 12 billion. Yung mga ganong kaso sana ang gustong hawakan ng NBI. So, in a way, meron ding overlap, no, yung functions ng Philippine National Police because they also do investigations. And at the same time, yung NBI din, meron ganon. So, how do you delineate and how do you cooperate with each other? Meron po bang friction na nangyayari kapag on a certain case, gustong parehong hawakan ng ahensya? Ay hindi natin maiiwasan talaga na nagkakaroon ng overlap. Ang ginagawa lang po natin dyan, pag on the ground, nagkakaroon ng parang competition yung ating mga investigador sa ating counterpart sa Philippine National Police, tayo ay gumagawa ng coordination at information sharing. Ayaw po natin mag-compete dahil iisa lang naman ang ating goal na magkaroon ng solusyon yung mga kasong iniimbestigahan natin. Kaya ang nangyayari, kung sino ang unang tinatawag po nila sa batas, he would take cognizance of the case first, ay siya ang parang nagiging lead agency. Kaya kung nahahawakan ng PNP yung kaso, kung wala kaming instructions from higher authorities, sumusuporta kami sa investigasyon nila. Ang DOJAG o ang DOJ Action Center ay isa sa mga mahalagang ahensya ng DOJ. Dahil sa DOJAG, lumalapit ang lahat ng ibig humingi ng tulong sa Department of Justice at sila ang nagbibigay lunas sa mga ito sa pangunguna ni Commissioner Perla Duque.
Ang DOJAC po, it stands for the DOJ Action Center. Nagsimula po ang DOJAC, ang pangalan niya po ay Public Assistance Center ho ng Department of Justice noong February 28, 1985 pursuant to Ministry Order number 41. Noong hong June 22, 1995, ang pangalan niya naging DOJ Action Center na po pursuant to Department Order number 204. Ang opisina po na ito dito ho sa Department of Justice ay ito po ang direct link ng departamento sa publiko po. We address the needs of the less privileged citizens for legal assistance and also their complaints against yung government officials and employees. We also render mediation, conciliation, arbitration yung sa mga clients so na nag-request niyan at saka pumupunta po dito sa office namin. At saka ho, yung binibigyan ho namin sila ng counseling na kung ano ho yung mga karapatan ho nila para hindi ho sila abusuhin. At saka alam din ho nila kung ano ho yung mga ang dapat ho na Gagawin nila. gagawin ho nila afterwards. So ma'am, ano pong pagkakaiba niya doon sa mga iba't ibang ahensya katulad po ng Fiscal's Office at naririnig po yan ng ating mga kasambahay. Andyan din po yung Public Attorney's Office, no? Ano po ba ang kanyang parang role sa PAW, with sa mga piskal at saka kayo po? Ano po ba yung dynamics niyo? Kasi ho, dito ho sa DOJAC ho, meron ho kaming kasama ho na PAW lawyer ho dito. So, tumutulong din ho yung PAW lawyer dito ho sa vision ho ng DOJAC. Ang PAW lawyer ho, nagbibigay rin siya ng advice, ng legal advice, at saka yung kung kinakailangan ho, yung mga clients na pumupunta dito, kung within yung kakayanin naman lang ho, tinutulungan ho niya gumawa ho ng complaint affidavit. Pinafile ho namin naipafile ho nila doon sa prosecutor's office concerned. Yeah. Ang Victims Compensation Program ay nagtatanggol sa mga nabiktima ng karahasan ng isang krimen. Ating alamin kung paano sila nakakatulong at ang kanilang mga ginagawa sa pangunguna ni Prosecutor General Claro Arellano. Makakapanayam sina Senior State Prosecutor Rosalina Aquino at Senior State Prosecutor Elizabeth Santos. Isang programa na sinasagawa ng Department of Justice na pagbibigay ng kompensasyon sa mga biktima ng krimen o kaya biktima ng tinatawag nating unjust accusation. Ito ay created under Republic Act number 7309. Tapos ma'am, sino-sino yung mga qualified po to avail dito sa Victims Compensation Program? Kahit sinong tao na victim ng arbitrary or illegal detention. Okay. Ano po ibig sabihin? Isa-isayin natin, mama. Ano po ibig sabihin ng illegal detention? Kasi illegal detention, pag na-detain ka ng isang private person, at yung arbitrary naman, Yung parang kidnapping. Kidnapping. Law enforcement officer. Okay. Tapos yung iba naman, yung victim ng arbitrary or unjustly accused, convicted, and released. Released Sino by po the nag-release? Supreme Court or the Court of Appeals by the decision of the court. Meron pong 4 na elements yun. Unang-una, kailangan may unjust accusation. Pangalawa, may conviction. Pangatlo, may imprisonment. At ang pang-apat, So, dapat natapos yung kaso. there was acquittal by a higher court. Tapos yung acquittal, hindi lang basta-basta in-acquit na because there is Technical. yung parang may reasonable doubt. Tapos Okay. sinasabi talaga ng Supreme Court Na mali yung kaso. ano talaga, hindi guilty yung tao. Hindi yung lack of evidence to prove reasonable doubt. Kasi unjust accusation ng unang-unang element. So, 3 na po yun. Ano pa po yung isa, ma'am? Victim of violent crimes. Okay. At ito naman yung sinasabi natin na may malis talaga sa pag-commit ng offense like rape, Okay. murder, Homicide. serious physical injuries. Ano pa mga
So, hindi po yan pwede yung mga nabangga. I know accidents are not compensable. And even those, kahit nga naging, say, pinatay siya, but sa findings ng police, siya ang initial aggressor. Ikaw ang naghamon, tapos parang, ikaw ang unang nanakit. Oo. Parang nag-self-defense na yung kalaban mo. Siya yung napatay mo. Hindi ka na makakaano. Hindi ka na makaka-claim kasi initial aggressor.